Sabihin mo nga sa akin, kung ikaw ang nakakita ng mga aninong kumakain sa mesang walang tao, mananatili ka pa ba? O tatakbo ka na agad? Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako Jose Rogelio. At matagal ko nang kinikimkim ang kwentong ito. Hindi dahil gusto ko lang, kundi dahil sa tuwing sinusubukan kong kalimutan ay may mga amoy, tunog at aninong bumabalik. Parang ayaw akong pakawalan ng gabing iyon sa isang kainan sa gilid ng National Road. Sa pagitan ng San Rafael, Bulacan at Baliwag, Bulacan. Isang lugar na araw-araw ay dinadaanan ng mga tao. Pero gabi-gabi ay parang iniiwasan ng panahon. Noong una, Boss Pau, ordinaryo lang ang lahat. Isang bagong bukas na kainan na may simpleng karatula, puting ilaw at mga plastik na mesa. Walang pangalan ng pwesto, walang menu board na malinaw at walang malinaw na oras ng bukas at sara. Basta andoon lang siya, parang biglang sumulpot isang linggo matapos isara ang lumang talipapa sa tapat ng lumang terminal ng jeep. Ang sabi-sabi, dati raw iyong lupang bakante na ilang beses nang pinagtangkaang tayuan pero palaging iniiwan. Napadpad ako roon, Boss Pau, dahil sa trabaho. Gabi na, lagpas 11:00 at pagod na pagod ako. Ang daan ay halos wala ng ilaw at ang mga bahay ay tahimik na parang matagal ng tulog. Sa gitna ng dilim, ang kainan lang ang may bukas na ilaw. Hindi maliwanag, hindi rin madilim. Sakto lang para makita ang usok na umaangat mula sa kaldero. At ang mga upuang parang matagal nang ginagamit kahit mukhang bago pa. Habang nakaupo ako, napansin kong kakaiba ang paligid, Boss Pau. Walang kuliglig, walang aso, walang dumadaang sasakyan kahit National Road iyon. Ang tunog lang ay ang mahina at paulit-ulit na kalansing ng kutsara sa kaldero. Kahit wala naman akong nakikitang kumikilos. Ang hangin ay may halong amoy ng sabaw, mainit at malinamnam. Pero may kasamang amoy na parang basang lupa matapos ang ulan kahit tuyo ang kalsada. Habang tumatagal, Boss Pau, mas ramdam ko ang bigat ng lugar. Ang ilaw sa kisame ay bahagyang kumukurap, hindi mabilis, kundi parang humihinga. Sa bawat kurap nito, pakiramdam ko ay may nawawala at may nadadagdag sa paligid. Mga anino, hindi ko matiyak kung galing ba sa akin o sa ibang bagay na naroon na bago pa ako dumating. Napansin ko, Boss Pau, na ang mga mesa sa dulo ay may mga bakas ng pagkain, mga butil ng kanin, patak ng sabaw at marka ng kamay sa mesa. Pero walang tao doon. Parang may mga katatapos lang kumain at biglang nawala. Ang mga upuan ay bahagyang nakausog. Parang may umalis na nagmamadali pero walang iniwang bakas ng paa sa sahig. Habang nakaupo ako roon, Boss Pau, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi sakit, kundi parang may unti-unting humihigop ng lakas ko. Ang bawat segundo ay humahaba. Ang orasan sa cellphone ko ay hindi gumagalaw. Pero ramdam kong lumilipas ang oras dahil sa paglamig ng pawis sa bato ko at sa unti-unting paglamig ng paligid kahit bukas ang kalan. Sa salamin sa gilid ng kainan, nakita ko ang refleksyon ko, Boss Pau. Pero may mali. Ang galaw ko ay may kaunting pagkaantala. Parang hindi ako sabay sa sarili ko. Sa likuran ko ay may mga hugis na hindi malinaw. Mga anyong parang tao, pero masyadong payat. Masyadong mahaba ang mga braso. At hindi tumatama ang paa sa sahig.
Sa tuwing lilingon ako ay wala naman akong makikita. Pero sa salamin, naroon sila. Dumarami, pumapalibot sa bawat bakanteng mesa. Habang tumatagal buspaw, napansin kong ang mga kaldero ay hindi nauubos. Kahit gaano katagal ang lumipas, patuloy ang pag-usok. Ang sahig ay tila basa, pero hindi tubig, parang manipis na hamog na dumikit sa balat ko. Ang ilaw ay mas lalong humina at ang paligid ay unti-unting nagiging masikip. Parang ang kainan ay lumiliit habang ako ay nananatili sa gitna. Sa isang sulok buspaw ay may pintuan papunta sa likod, bahagyang bukas. Sa loob ay may hagdan pababa. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong doon nagmumula ang bigat ng lugar. Sa bawat segundo ay mas lumalakas ang pakiramdam na may mga matang nakamasid. Hindi mula sa taas, kundi mula sa ilalim. Parang ang lupa mismo ang tumitingin. Bigla kong naalala ang mga kwento ng matatanda sa lugar. Mga kainan daw na bukas lang sa mga pagod, sa mga nagmamadali, sa mga taong madaling mahila ng gutom at dilim. Mga lugar na hindi para sa lahat. At kapag napasok ka, hindi ka basta pinapakawalan. Ang pagkain ay hindi para sa katawan, kundi para sa alaala, para sa lakas, para sa kung anong hindi nakikita. Habang naroon ako buspaw, napansin kong ang sarili kong anino ay humahaba ng humahaba, halos umabot na sa kabilang mesa. At sa dulo ng anino ko ay may ibang aninong gumagalaw ng hiwalay sa akin. Parang may nakakabit, pero hindi ko kontrolado. Sa bawat paghinga ko, mas bumibigat ang dibdib ko. Parang may nakapatong na malamig na kamay. Hindi ko alam buspaw kung gaano katagal akong nanatili roon. Sa pakiramdam ko ay sandali lang. Pero nang tuluyan akong makatayo at makalabas sa kainan, ang paligid ay ibang-iba na. Ang kalsada ay basag-basag, parang matagal nang hindi dinaanan. Ang ilaw ng poste ay patay, at ang katahimikan ay mas malalim kaysa dati. Parang sinipsip ang lahat ng tunog. Paglingon ko buspaw, ay wala na ang kainan. Walang ilaw, walang mesa, walang bakas na may naroon kahit kailan. Bakanteng lote lang, may damong tumubo at mga sirang hollow block na parang dekada nang nakatambak. Ang hangin ay malamig at may dalang amoy ng lumang kahoy at lupa. Nang makauwi ako buspaw, akala ko ay tapos na. Pero simula noon, tuwing napapadaan ako sa mga kainan sa gilid ng daan, may mga sandaling bumabalik ang amoy ng sabaw na iyon. Minsan, sa salamin ng bintana, nakikita ko ang aninong hindi ko kaayon. Minsan, sa panaginip, naroon pa rin ako, nakaupo sa plastik na upuan, naghihintay habang ang ilaw sa kisame ay dahan-dahang kumukurap. At hanggang ngayon buspaw, sa tuwing makakakita ako ng kainan na bukas sa gitna ng gabi, walang pangalan, walang tao, at masyadong tahimik para maging normal, alam kong may mga lugar na hindi talaga para sa atin. Mga kainan na hindi naghahain ng pagkain, kundi na mga bagay na hindi na natin mababawi kapag minsan nating tinikman.